Magsisimula tayo ngayon ng bagong aralin sa CBC. At ang tema ay Hindi Mayayanig. Pagbuo ng isang gawain sa akin. Tayo ay isang gawain mula sa Diyos at nagpapatuloy. Kaya matuto tayo kung paano bumuo ng isang buhay kasama siya, batay sa kanyang mga salita. Alam mo ba na bago simulan ang anumang trabaho ay kinakailangang magplano ng gagawin nito kung ano ang magiging construction? Opo, kailangan mo munang magplano kung saan ito itatayo. Ang laki ng bahay, ang mga materyales na gagamitin, at kailangan muna nating malaman ang lupain kung saan ito itatayo. Kailangan nating magsikap na matuto at maghangad na malaman kung ano ang kalooban ng Diyos para sa ating buhay sa pamamagitan ng kanyang salita. At doon tayo hindi mayayanig. Sino ang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng hindi mayayanig? Nakakita ka na ba ng bahay na gumuho? Nakakatakot po, di ba? Hindi natin pag-uusapan ang kalungkutan ng mga residente na nawalan ng tirahan. Ang pagkatayo ng bahay ay isang bagay na napakahalaga dahil magagamit ito ng isang tao para tirahan habang siya ay nabubuhay. Sino na ang nakatira sa isang bahay sa mahabang panahon? Alam mo ba na ang ating buhay ay itinuturing ng Diyos na isang bahay? Sa Biblia, ang Panginoong Hesus ay nagsalita tungkol sa kung ano ang dapat na maging katulad ng bahay na ito. Buksan ng iyong Biblia sa libro ng Mateo, chapter 7, verse 24. Sabay-sabay po natin basahin. Kaya, ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Alamin natin ang bahay na ito na nakatayo sa ibabaw ng bato na binanggit ng Panginoong Hesus kung saan dapat nating itayo ang ating buhay. Sinasabi ng Biblia ang tungkol sa isang tao na piniling magtayo ng kanyang bahay sa buhangin. At ang isa pa na nagpasya na magtayo sa ibabaw ng bato. Sa dalawang pagpipilian ito, sino mang gumawa ng pinakamahusay na pagpipilian? Opo, ang pumili ng bato. Bakit? Tama, dahil ang bato ay matibay na pundasyon na humahawak sa bahay. At ang buhangin naman ay isang pundasyon na hindi ligtas, kaya ito ay gumuguho. Itinuro ng Panginoong Hesus ang kahalagahan na alamin kung paano pumili ng lugar ng pagtatayuan. Sinabi niya na sino mang pumili ng bato upang itayo ang kanyang bahay ay matalino. Iyon ay siya ay isang taong hindi naghahanap ng panganib. Alam mo ba kung bakit dapat nating itayo ang ating bahay base sa salita ng Diyos? Dahil hindi tayo mayayanig. Dito, makikita natin ang kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Tinuturuan niya tayo kung paano gumawa ng pinakamahusay na mga pagpipilian. Kung paanong ang tagapagtayo ay naghahanap ng pinakamagandang lugar ng pagtatayuan ng kanyang bahay. Dapat natin piliin na itayo ang ating bahay base sa kalooban ng Diyos. Sa susunod na ilang linggo, pag-uusapan pa natin ang tungkol sa pundasyong ito kung saan dapat natin itayo ang ating tahanan o buhay. Dahil ang bahay na ito ay kailangang tumagal hanggang sa araw na dumating ang Panginoong Hesus upang kunin tayo. Mga bata, ngayon, paano kung maglaro tayo ng kaunti upang makita kung natutunan mo ang lahat ng tama? Papaliwanag ko ang laro. Ito ay katulad ng patay o buhay. Pero, babanggitin ko ang mga pag-uugali ng mga bata na ang kanilang buhay ay itinayo sa bato na si Jesus at mga halimbawa ng mga bata na hindi nakabase ang kanilang buhay sa salita ng Diyos. Ngunit, sa bawat halimbawa ay sabihin mo, bato at tumayo o buhangin at yuyuko. Naintindihan?
bigyan ko muna kayo ng halimbawa. Kung sinabi ko sumunod, sasabihin mong bato at tatayo ka. Naintindihan mo ba ng tama? Kaya tara na! Pagiging makulit. Gawin ang kalooban ng Diyos. Saktan ang taong gumawa ng masama sa'yo. Manalangin para sa isang tao. Tulad ng isang laro, ang mga taong itinayo ang kanilang buhay sa salita ng Diyos ay ginagawa ang kanyang kalooban. Kaya naman sila ay inihambing sa bahay na itinayo sa ibabaw ng bato na si Jesus. Ang mga batang ginagawa ang kanilang sariling kalooban ay mahina, tulad sa bahay na iyon na itinayo sa buhangin. At gusto mo bang maging katulad ng bahay na itinayo sa ibabaw ng bato na si Jesus? Kaya ngayon, manalangin tayo. Ipikit mo ang iyong mga mata at sa oras na ito, kausapin natin ang Diyos. Panginoong Diyos, ngayon nagpapasalamat po kami sa araw na ito sa pagkakataon na ibinigay mo po sa bawat isa sa amin. Panginoong Diyos, ang nais namin is maitayo namin sa bato ang aming bahay o aming buhay sa pamamagitan ng paggawa ng tama at paggawa ng mabuting desisyon. Kaya bigyan niyo po kami ng lakas para magawa namin ang kalooban mo sa araw-araw at lumayo kami sa mga tukso, lumayo kami sa gawain ng masama para hindi magbuo ang aming bahay o ang aming buhay. Kasi nais namin, Panginoon Diyos, na manatili hanggang wakas. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dito na natatapos ang ating klase mga bata. Hihintayin ko kayo dito sa susunod nating CBC online class sa inyong tahanan para sabay-sabay tayong matuto. Sang-ayon ka ba? Hanggang sa susunod, paalam mga kaibigan!